Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Day 7 po tayo. Very revealing ang proceedings kanina. Of course, napakahalaga yung mga nadesisyonan nila at nakita natin ang mga tunay na kulay o pagkatao ng iba sa mga senator judges. Maganda rin na nakikita ng sambayan ng Pilipino, kayong mga nasa mga pahayagan, mga media outlets, malaya kayong pumuna o kaya pumalakpak o kaya sitahin kung may nakikita kayong hindi tama, at kung meron namang maganda, di siyempre sabay-sabay tayo, sama-sama tayo purihin sila. So, very positive ang nangyari ngayon despite the fact na obvious merong iilang mga senador nag-aabogado. Sana naman huwag ganun. Pero maganda rin na sa simula pa lang pinagtuunan na ng konting pansin, pero mabigat na pansin yung gawain ng ibang mga senator judges na nagpapasok dito sa impeachment hearing ng mga ibang bagay na wala namang relevance o materiality dito sa kaso ng impeachment ng Vice President. Sa pamamaraang yan, humahaba yung talakayan, nasasayang oras ng impeachment court at na nakakadagdag dun sa pangdidribol at nalilihis ang atensyon ng taong bayan dito sa napakahalaga pero napakasimpleng impeachment hearing dapat. Attorney, isisingit ko na po dyan yung, kasi nabanggit nyo na may mga nagpapasok ng ibang usapin. Ano po, I wonder kung gaano nga po ba kahalaga yung pagiging isang abogado sa pag-handle nito. We all know na hindi naman siya required. Kaya lang for some reason, parang ilang beses na kasi siyang inuungkat to the point na parang nagiging insult siya in a way to other members of the court at saka yung ibang mga nanonood doon because of yung matter or yung way ng pagsasabi ng ilan sa kanila. How important po ba yung legal background sa mga usaping ito? Ako nga na isang abogado at naging national president pa ng lahat ng abogadong Pilipino sa ating bansa, ay noon pa sinasabi ko, hindi naman ho kinakailangang maging abogado ka para maging mahusay, patas at matinong impeachment court judge. Hindi naman kinakailangang abogado ka para hindi naman automatic na dahil abogado ka mas magaling ka na dun sa iba. So noon pa sinasabi natin yan. So hanggang ngayon sinasabi ko pa rin na ang kailangan lang naman dito, number one, yung bang tapat na ganap ng iyong tungkulin bilang isang impartial judge. They have to remember they are supposed to be impartial judge at nagseserbisyo sila sa sambayan ng Pilipino. Pangalawa, kinakailangan lang talaga dito bukas ang iyong kaisipan. Yung wala kang prejudgment at patas ka, wala kang kinikilingan. Hindi ka dapat nag-aabogado sa kanino man. Pangatlo, malinis ang puso mo, konsensya mo. Kasi siyempre, kung meron kang ibang agenda, halimbawa, gusto mo lang mag-grandstanding in aid of election, o kaya meron ka na palang hindi pa nagsimula ang hearing, sabi mo, basta kahit anong gagawin sa akin, ito pa rin ang aking desisyon, pabor sa isa o sa kabilang panig. Pag mga ganon, meron ng mga hidden personal agenda na kuminsan selfish, talagang nasasakripisyo. So, yun lang naman sana ang kailangan natin. Yung maaring may advantage ng konti mga abogado, pero lahat naman ng mga senator judges may mga abogado at magagaling, competent naman. So yung sa aming mga abogado, hindi rin maganda at it is contrary to our ethics bilang lawyers, no? Na mayabang dahil abogado ka. Hindi dapat namin kinukutya o minamaliit yung iba. So, nakita nyo, may pasaring at hindi lang minsan, paulit-ulit na yan. Yan nga, sir. Ang kaming mga abogado, nakagaya din nila, di ba? Kung minsan, ano ba kung anong grado, di ba? Ayun na.
So dapat kung anong paaralan, di ba? So tayo, ganun din yung aming paaralan, di ba? Pero we don't call attention to that. Anong paaralan namin, anong grado namin, ako ba top 11, top 10, o pasang-awa lang. Pare-pareho lang namang abogado, di ba? At kahit hindi abogado, pare-pareho lang naman ang tungkulin. So sana iniiwasan yun ng mga kapwa-abogado namin dito sa well-publicized na impeachment hearing. Kasi baka akala ng lahat yun ang kalakalan ng mga abogado. Hindi ho. Bawal ho sa amin yung ganyan na mayabang masyado dahil abogado kami. So sana matuldukan na rin ito. No? Yes. Hindi lang ho yung paglilihis sa ibang topic na wala namang kinalaman sa impeachment, kundi pati na rin ho itong mga unfortunately, hindi sila mapagsabihan na bawas-bawasan naman yun. Ulitin ko ang sinasabi ko noon pa, lahat ho ng mga senador, we give them the benefit of the doubt that they all deserve mutual respect sa bawat isa. Yan. Well, sabihin ko lang si Attorney Cayosa, isa sa mga tinatawagan natin para explain kasi nga sa media hindi din nga karamihan dito ay lawyers Yeah. So ang gusto natin ay mas mapaintindi sa mga kababayan natin kaya humingi kami ng tulong sa mga talagang abogado para explain. Pero walang yabangan 'yon, 'di ba? Wala. Kailangan lang natin ng eksperto talaga. Correct, Oo. correct. Pero attorney, puntahan ko lamang po yung tungkol doon sa green box. So kanina base po doon sa report ng ating mobile journalist na si Merrimon Reyes, pili yung mga pinayagan na mabuksan, merong hindi pinayagan. Base po ba sa ating batas, ano po yung pwede at ano po yung hindi talaga pwede na mailatag na dokumento pagdating po sa impeachment trial? To be accurate, ang framing is, karamihan ho na hiningi na dokumento o records ng prosecution na masubpina, pinagbigyan. Fair naman sa Senado. Karamihan ho pinagbigyan. Kukonti lamang ho yung hindi napagbigyan. At mabuti napansin nyo yan. Kasi dun sa bank secrecy law natin, dun ho sa ating Internal Revenue Code, dun sa ating AMLA Law, Ombudsman Act, malinaw ho naman. At saka yung pangkalahatang sistema ng ating gobyerno, malinaw ho naman na yung right to privacy, dun sa batas may mga exception. So narinig na natin, napapaloob ito sa exception. Pangalawa, malinaw din ho naman na may poder ang impeachment court at iba pang mga korte na magpalabas ng subpina kung yung mga dokumento na iniingatan ng gobyerno o nasa private hands ay material and relevant to know the truth and resolve a case pending before the court. So ito ho ang importante. Malinaw din sa ating batas at lahat ng desisyon ng Supreme Court at iba pang maraming batas na pag ikaw ay nasa gobyerno, you shed part of your privacy. Kasi nga, nakalagay sa ating Constitution, overall principle of transparency and accountability in public office. So, namayani ho naman yun. Pero yung dollar account, sinabi ay hindi daw pwede ito kasi ang nakalagay lang na exception sa batas, dalawa lang, waiver, at saka yung ganon ang nakalagay. So, we disagree with that kasi ito naman ay impeachment court. At in general, pwede ho naman kahit walang exception as long as it is material and relevant. But we have to respect that. Decision nila yan. Doon ngayon, ang worry lang natin, at noon pa natin sinasabi ito over so many years, na dapat kasi duwagan na yung bank secrecy law at i-include ang dollar account. Kasi tayo na lang ho yung kukonting bansa sa buong mundo na napakahigpit at nakatago ang ating mga bank deposits. Sa ibang mga lugar, sa Europe, sa Amerika, sa Asia, mas maluwag na ho sila. Hindi na ho basta-basta na itatago lahat yan. Marami ng exception. Itong dollar account, that may not be the final ruling on that kasi of course, this is final kasi impeachment, pero sana hindi ho ito gamitin. Kasi pag yan ang ating susuportang view, di lahat ng mandarambong sa Republika ng Pilipinas, gawin nilang dollar deposit na lang. Exactly. So, that defeats the purpose of the transparency. So, we have a caution. Of course, papasalamat tayo na ginawa naman ng majority, at least ng mga senador, ang kanilang trabaho.
at sumunod sa batas at jurisprudence at grinant yung subpina request. Ito lang mga iba. Siyempre, sa tingin nila, hindi ganun kalinaw yung batas kaya they chose to be more careful. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.